alang sa mga katikaran o kisgutanan kauban alan simua. Punto di vista. Punto di vista alang sa mga katikaran o kisgutanan kauban alan simua. Punto di vista. Punto di vista alang sa mga katikaran o kisgutanan kauban alan simua. Punto di vista. Punto di vista alang sa mga katikaran o kisgutanan. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our most gracious Heavenly Father, we come to you today to praise and worship you and give you thanks for all the things you continue to provide for ourselves and our families. Father, we humbly ask for forgiveness for all the times you have offended you. Continue to guide and protect us, Lord. Bestow upon us your unending grace and healing, that we may in turn become instruments of gentleness and compassion to others. We ask all this in the name of your Son, our Lord Jesus Christ, with prayer and intercession of our Blessed Mother. Amen. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم وحد صفوفنا بين المسلمين والنصارى واللوماد إلى صراطك المستقيم. اللهم امنحهم العيش بالأمن والسلامة والتنمية المستدامة في مدينة دافاو. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Amoy nen manama kami gimot tolangon, manotod kakaroson no. Siko ikaw kaming dokul tolangon, way migtumpi to tana. Siko ikaw kaming bohoy to kopianan tolangon na maoto. Pusako kapusung no, kana akong to pabulos koy. O agbuyo ko ikaw, way bohoy kat pabor, kahalaan, kalinaw, to kanami. No pag-ugpo, way kasabo ka koy, oyot kalambo. Kay kuro tamana kakodin panubado yung pag-ampo, kaupianan igboy no, way kakoy kong imo no, way kahalaan ko lang. Sabay sa barangay lasang, di rin malinaw nang among kahintang. Napay kapitan nga grabe ka pundihan.
May hapon sa tanan nato kabaga sukig tigpadubay ato ang mga silingan o mga residente dinhi sa Barangay Lasang no sa 18 kabaga 17 kabaga Puroks og ingod man sa tanan nato kabaga residente nga bisan wala man dinhi apan padayon gyapon naga-monitor sa ato ang mga katikaran no ag ato ang mga OFW no ato ang makaigsuonan nga gipili daw nga maningkamot taliwala sa kamingaw kalayo sa pamilya aron pod nga tagaan og maayong kaugmaon no ang ilahang mga anak no or mga miyembro sa pamilya no? Nunot sa ginatan-aw pod sa uban no nga kawad-on og oportunidad diri sa nasod sa Pilipinas labi na gyud og magpabili ning inani ato ang dagan karon no nga musugot tag sa dili apektado ta sa natad sa politika no mura og halos tanan nato nga development og inani permanente ang mahitabo murag sigilan tag sugod og unsa ang mga difficulties no sa ato ang mga ginikanan kaniadto og unsa ang ilahang damgos nasod sa Pilipinas magpabilin gihapon nga damgo tungod kay mupili ta og mga opisyal nga ang ilahang gilantaw dili ang kaugmaon sa tuang nasod kundi para sa ilahang mga personal nga mga interes og halos urag mahimo ng telenovela ang dagan sa politika dili pareha sa ubang nasod nga bisan pan og magkatibuag sa ang ilahang aspeto sa ilahang politika pero padayon gihapon no ilahang ekonomiya no? Manang miingon ang uban nga kinahanglan na gyud nato bag-uhon miingon nga siguro kap og nagfederalismo siguro ta nahimo ng malambuon ang atong nasod dili ko ta sigurado no? Kaya akong panglantaw dinha bisag unsa ang sistema sa ato ang gobyerno or sistema sa ato ang politika sugod ang kabaguhan diha mismo sa ato ang kaugalingon. Magdepende na sa tao. Mayon tag ang struktura nato federalismo pero ang maghari gihapon katubag adunahan nga sige ragpadato unya padayon gihapon nga nagkapobre ang mga pobre o padayon gihapon nga walay makaangayon nga hustisya labi na gyud sa mga kabos. Dili gihapon mamahimong epektibo ang pagpadagan sa to ang gobyerno hantod kanusa ang Pilipinas sige ra gyud sugod sige lang tag panghambog padulong na ta didto sa economic tigers karon hinahimo na pod siguro tang iring ang tinuod gyud ana sa gamay sa to ang nasod ang pinakaesensya gyud alang sa to ang kalambuan ang panagiusa gyud sa katawhan Pilipino magod daghan og maayos politika no. Wanang tungod sa kamaayo usahay di na mo respeto sa struktura or tungod sa kamaayo sige na lang ta og sugot para ragod anang magpadula ta og basketball no. Matingata nga magkagulian kay nganuman panahon sa basketball bisag katong di tigdula og basketball expert na sa basketball o pareha gud anang magbutang ka og infrastructure projects bisag kato mga tawo nga way kahibalo sa kanabang engineering nahimo ng mga engineer inana ang Pilipino bisan pag maingon ta nga daghan ta og mga maayo nga threats pero kasagaran sa atong threats or sa ato ang maayong kinaiya kana lagi mo gawas lang panahon sa krisis no manang ang uban tanaw nila nga waragwa nagay paglaom mga tong nasod ngadto na lang sa abroad kay siguro og mao na nay ato ang panlantaw kani adto murag na siguro ta sa abroad karon ambot lang pod og nganong nahimo na tong konsepto ng serbisyos tao sukad pagyud kani adto magbantay og unsay dagan sa to ang politika kay gusto lagi nato maangkon nga mamahimong malambuon ang ato ang nasod
Maingon manggod nga mas bahalag mag-antos ta dinhi basta naata dinhi uban ang ato ang pamilya, naata sa ato ang kagalingon nga barangay, naata sa atong kagalingong komunidad. No? Kung naay mga panahon usahay nga maluya ka, ug tan-aw ka ug unsay bang nahitabo sa palibot kay nganuman matag karon og unya ug masipyat ug adunay mga kaguliyang ang atong unahuna magsugod na pud ani. Naay mga panglantaw nga maingon nga basig tungod aning kagubot karon basig di na makahuman si Presidente Marcos no, sa iyahang administrasyon. No? Basig mapariha kani adto kang irap or mapariha kani adto sa iyahang amahan nga ang tao na gyud ang nagbuot o gipalagpot sila didto sa Malacañang. No? Pero kita ang yano nato nga panglantaw nga mas maayo gyud nga humanon no, ina may termino. Kay og ato ang magong palagputon ang ato ang mga public officials di pa mahuman ang ilahang termino. Pinaagi sa pwersa gamito nato ang uban pa ingon sila mob rule no. Kana bang singgit kadaghanan may tabo ana sige na lang ta og pakusog sa pwersa unya tanan nga mga muglingkod di na makahuman sa ilahang termino no. So mas maayo gyud nga sundo nato ug unsay naa sa balaod. Maayong hapon no kang kagawad Raul Huben, former barangay kagawad ni niagi po ni og iskay nahimong kagawad, nahimong empleyado sa gobyerno no. Nag-uban pamiani. Sigurado ko mao po di iyang paglantaw karon no. Mura og nakaparehistro na ni isip senior citizen tungod sa kadugay ng panerbisyo sa tao. Karon mao ra gyapon nahitabo sa to ang nasod no. Ang problema lang ani karon kay gikan sa maayong showings dakbayan sa Davao although no na ang city no pero kanang dili gyud inana ba dako ang atong impluwensya sa dagan sa politika sa atong nasod after nga ato ang nakabot ang pinnacle no ang pinakatumoy nga posisyon no pinakataas nga posisyon tungod pod sa singgit sa mayoriya ang atong pagtuo nga magpadayon no gani og pwede pa lang ipadayon unta naay mga nagdamgo or naay mga nagpetisyon nga unta na ay term extension si PRRD kaniadto tungod kay nakita no nga nagkaroon og direksyon ang ato ang nasod unya nakita nga ang gobyerno nilihok para sa tao pero tungod kay respetuho nato no ug unsa nakasulat sa balaod ni kanaog unya subay sa damgo no sa katawhang Pilipino nga magpadayon gihapon ang maayong pagpanerbisyo gipilian pag-ayo no ug kinsa gyud unta mo puli. Kita po din is dakbayan sa Davao tungod kay nakatagamtam ta nga mura og isa ta sa nahimong prioridad namili pud ta og ato ang presidente. Ang problema lang kay nabudol ta no. Abi ba nato og mao na ni ang nahitabo karon murag kirta na hinuoy gi-crucify no. Makita nimo tanang news sa tibok nasod karon puros lang Kibuloy, puros lang Davao City. Siguro nagtanaw ang mga uban nga mga taga Visayas, taga Mindanao karon, mingon nga nagkagubot naman dakbayan sa Davao no. Nga sukad kaniadto puros maayo nga mga balita no ang ato ang ginapresentar sa tibok kalibutan. Atong ginapanghambog ang maayong kinaiya sa katawhang Dawawinyo. Ang mga maayo nga mga butang nga ilang makita dito maayong gawi ang panagiusa sa katawhang Dawawinyo. Although nagpadayon maghapon ta nga nagiusa pero og sa kuan pa urag na alien invaders no. Kay ang mga nag-invade sa ato karon dili naman ni mataga Davao City. Tagalaing lugar na no. Unya at the heart of the kuan pa gyud no? At the heart
of the city. Although ang yang location ada sa buhangin, pero you can just imagine kilid ra sa airport. Tanan nga mga foreigners or tanan nga mga investors, tanan nga mga turista moabot mingon nga, oy, gubot naman ang Davao. Mapalay pag tikang padung sa Davao, pagkanaog gikan sa airport, madungog na nimo ang singgit sa mga reliyista. O niya makatagamtam ka og traffic, may sigutan gyud unsa naman ang dakbayan sa Davao in town. So, manay ato ang mga kagubot or manay ato ang sitwasyon karon. Mayong gabi kang Sister Janet Langbid, no? Ako ang kauban ni, ako ang sister ni sa Guardians ug sa tanan nga mga membro sa Guardians Brotherhood Incorporated, no? Mayong gabi kaninyong tanan. 16 minutos milapas gikan sa alas 6. Una ta mo kanaog manin makig-chismis-chismis lang ko sa inyo, no. Kay para po naatay ka pahungawan ba, no. Kay kita-kita ra mo po'y mag-share og unsay ato ang mga panglantaw, no. May gabi pod kang Roxanne Ranada. Taga Purok Aquarius, taga Riverside. Maayong hapon di ay kang Lablab Himungala. Kitaan mo to na ko sa Lablab ganita nagsakay og tricycle magtaas man kayo og panglantaw og padung to og kuan padung og tambungon. Happy birthday sa tanan nga mga nag-celebrate, no, sa ilang adlaw nga natawhan, no. Manginaot ko nga malipayon mo sa inyohang pag-celebrar karon, no, sa inyohang adlaw nga natawhan. Labi na kang nang Norma Aliman. Sukad pa kaniadto kuan ni ako aning silingan at bang sa mo ang balay, mga anak ani ako ang mga amigo tanan, no? Usahay didto pa mi mangaon, no? Kay labi na og magsabot mi nga mag-ihaw mi og pato, kay daghan man silang pato kaniadto or manok ba, no? May usahay masipyat mi nga among giihaw day nga pato or manok, dili na dayto di na dayto ila sa amo anang mga silingan, no. Happy birthday kang nang Norma Aliman, no. Ginaot ko nga malipayon ka sa imong pag-celebrate sa imong adlaw nga natawhan karon. Mura og naa si William ata nakauli, pero si Christopher wa makauli. Ambot si Jongjong og nakauli ba karon, no, iyahang mga apo. Unya sa tanan pod nga nag-celebrate, no, sila mga special occasion, no. Katong mga nag-celebrate sa ilahang mansari, happy mansari sa inyong tanan. Ayaw tayo nyo kalimte kay basig kasukan mo, no, manang pahibalog yun mo nga nakalimot wa mo makalimot. Kay kanang inyong mga asawa, inyong mga uyab, luuran ra ba na kayo. So i-greet gyud ninyo nga happy anniversary, happy mansari para dili sa puton, no, og sa tanan nga mga kanaugan sa kinabuhi nga inyohang naangkon, no. Congratulations sa inyohang tanan. Shout out ko kay Norilyn Robles Cap naa sa Japan, no. Kang Linlin, no, mayong hapon, no. Ako maning classmate sa elementary, no, si Norilyn Robles. Igsuon ni Loy, no? So karon ka bagagutlo no, padayon gihapon ang mga live updates kabahin sa mga katikaran diha sa may KOGC, no, diha sa kampo ni Pastor Kibuloy, no? Lately si Attorney Torion, no, nagbuhat kini og or may hatag kini sa iyahang kanang bold declarations, no, nga iyahang i-surrender ang lisensya sa pagkaabogado kung makapagula ang Supreme Court, no, og desisyon nga pwedeng gub-on ang usa ka propiedad bisag walay court order, no. Inamagoy mga istorya nga matod pa ang ilahang simbahan pabuton kuno sa PNP
kay naa lagi didto sa ilalom si Pastor Kibuloy, no? Although mura og gidinay man po ni sa Philippine National Police, no? Nga wa daw sila may buhat no sa maong deklarasyon, no? Matod pa sa abogado, no, nga ni Pastor Kibuloy nga padayong gipangita no sa mga kapulisan, no? Nahibulong tungod kini ang pinakaunang higayon kung ugaling, no, sa kasaysayan sa nasod sa Pilipinas nga ang warrant of arrest ang gamiton aron i-jackhammer ang propiedad nga wala gi panagiyahan, wala gina panagiyahan ni Kibuloy, no? Kaya siyempre kanang property man gud sa KOGC, sa atong nasayran or base po sa explanation sa abogado, dili man si Kibuloy ang tag-iya na, no? Kundi ang ilahang institution, no? Ang church mismo, ang church people. So, ug imong gubo na tungod kang pastor, matod pa sa abogado, dako og tulubagon ang PNP, no? Pero si Tory man gud kuan siya, no, insistent, no? Sugal na niya hatanan. Kaya siyempre kaulaway no eh. Unsay mahitabo og dili gyud nila makita si Pastor Kibuloy o dili nila mabitbit, no? Pila ka pulis ang ilahang gisakripisyo. Pila ka mga anak karon or pila ka mga asawa ang naghilak kay wa makauli ilahang bana, pila naka adlaw, no? Naapay mga membro sa kwerpos kapulisan nga nangasamad ang agtang or gifeed to ni Sir Aquino kaganina, no? Sa Facebook para makita lang po ba, no? Siyempre na may mga declaration nga naay mga membro sa KOGC nga na ospital, ang katupong mga membro sa kwerpos kapulisan naapoy mga nasamdan, no? So manang gihagit nito riyon ang kapulisan nga inana man tunulan siya og Supreme Court order nga nagtugot sa pagguba sa nasangpit nga lugar kung naaman mato pa i-surrender niya iyahang lisensya sa pagkaabogado. Gideclare pod sa ni Attorney Torion nga way bunker sulod sa KOGC compound, no? Matod pa sa kadugay nga nahimo siyang abogado, no? Wa siya nahibalaan nga nay bunker diya sud sa naasoy nga institusyon, no? Hinoon sa ako nang naistorya sa unahan nga ang PRO 11 gihimakak, no, ang katong 2-hour ultimatum o deklarasyon nga matod pa bombahan ang KOGC, no? So mas maayo pod nga tan-aw nato para dili pod magpanik, no, nga atong mga kaigsuonan. Dito ta sa katong klaro nga source, no? Usahay daghan naman og mga informations nga mo katag sa Facebook, no? So gibarugan sa Police Regional Office nga bakak ang gipagulang impormasyon sa Kingdom of Jesus Christ nga nihatag ang PNP og 2-hour ultimatum aron ipasurrender si Kibuloy kundili matod pa bombahan ang katedral. So minuto siya naagihapoy mga pressures karon, no? Gipasalig sa PNP nga ang ilang commitment sa pagsiguro sa kaluwasan ug seguridad, no, sa tanang lungsuranon lakip na ang mga relihiyoso nga institusyon, no? Bisan ang City Hall ilaha man gi-deklara nga kana bang ilahang gisuportahan, no, ang kalihukan base sa ginatawag nato nga rule of law, no? Pero ang nakita lang gid dito na ay excessive, no? Kana bang bisag siguro kamo, no? First time man gyud nato na dungog nga naagi inani kadako nga puwersa ba, no? Di nimo ma-imagine nga mo ni mahitabo kang Pastor Kibuloy, no? Nga sa kadugay sa panahon nga iyahang pagparerbisyo diya mismo sa iyahang simbahan, no? Maabot ang panahon nga og kung ugaling man naa siya sud diya mismo og tinuod ang deklarasyon, no, nga naa siya diya sud sa ilalom siyuta sa kanang 30 hektarya nga property sa KOGC, sobra pag
sobra pa og ganang kuan. Mura nag-ilaga si Pastor Kibuloy karon. Kato gani isa ka poste giibot kay matod pa nga murag ang ilahang analysis mao datoy kana bang subayan sa ginhawa ni Pastor Kibuloy og tinuod to gitanggal nila wala ka ginawa si Pastor karon. Siya ang tao, di mo mahibalaan ang kuan ba. Di mo mahibalaan ang dagan usahay sa panahon. Abaga tao nga nagtulisok kang Pastor Kibuloy karon, sigurado ko katong mga bilabay nga mga panahon, no? Bisan tong mga kongresista, mga senador, no? Pipila sa ilaha nga mura og nagtulisok kang pastor karon, mao di mga tawhana kaniadto nga may pinakauna nga niadto sa ganghaan di abismo sa KOGC para mangayo og tabang kang pastor para nga kana bang mamahimong balampuson, no? Sa ilahang katikaran sa politika. Tinuod gyud ay. Kana bang siguro og yano lang to nga tao, yano lang nga tao si pastor karon, no? Og kana bang tan-awon nimo kana bang tao nga nagatulisok sa imuha karon o bisan si Marcos, di ba? O yahang mga senador nangayo og tabang kaniadto kang Pastor Kibuloy, unya iyahang gibasbasan, unya karon mao na mga tao nga gusto siyang ipapriso. O niya kung ikumpara nimo ang ilang mga statement kaniadto, dako na og kalainan silang statement karon. Mura og plansado na ba? So, naanagay kuan. Naanay distrust. Manang miingon nga dapat mo surrender na og kanang karon. Wala, di gyud na mo surrender kay ngano man naana siya distrust administration eh. Pareha kang Mayor Inday. Pagkatubang niya sa plenary para sa iyang budget hearing. Ingon tong si House Assistant Majority Leader, no, congressman doon sa First District, no, sa Zambales, si Kung Hon, amot umaba ni pagbasa nako. Iyahang gidefer ang hearing, no, on the proposed 2025 budget of the Office of the Vice President. Tungod matod pa sa pag-refuse sa pag-answer sa mga queries sa mga kongresista. Unya nagpakita ko no nga si Inday walay respeto, no, sa institusyon nga sa pagsugod palang daan ingon si Mayor Inday nga dili na siya mutubag og mga pangutana. Siyempre kahibalo naman siya nga katong mga pangutana well planned to. Isa pa lang kasi bulan palang daan gipangandaman na ang ilahang pagatubang. Bisag unsay imuhang tubag din ha. Ang imuhang tubag will not really satisfy them. Kundili, pangitaan lang na og kana bang anggulo nga pwede silang makapangutana pag-usab. Ya, knowing Inday, no, nga diretso, ingon siya nga, mao din ako ang budget, mao din ako ang project. No? Di na ko mutubag sa inyong pangutana, kay nga naman, o mutubag ko sa inyong pangutana, maurag hapon ang ako ang tubag og dili ta mahuman basig maugmaan, no? Siyempre ang mga congressman og ganang kuan kay siyempre pabilib pod, no? Pakita gyud og ganang kuan nga kana gyung kaya gyud nila i-crucify si Sarah, no? Nga kanang mga tawhana kaniadto bisag dili pa Vice President si Inday, inig-adto niya sa Congress, no? Kung pwede pa lang magpa-picture, no, mo-associate. Mano yung mga tawhana ang gusto na nga mo, gusto na nga mo crucify, mo tirada sa iya. I do not know katong sa first year ba or second year, nga ang budget sa Office of the Vice President, na-remember na ako in one hearing, kanang blanket ba nga approval. Wala na ipangutana. Matod ang ako ang nakuha dito with due respect daw sa position sa Office of the Vice President. Pero tungod karon kay nag-inusara, no? Man ang ilahag yung tirahon pag-ayo, no? Man ingon si Inday, basig nagsalig mo nga daghan mo diya speakas. Ako ra isa din man ang inanaon ko ninyo.
Kung tanahon ko na to, mo na mga tinubagan nga sakto o kana bang walay halo nga plastic gani. Maka-associate man mo ana. Labi na ang mga yano nga mga tao. Kay balo kanadaan, parehar ko na mag-away mo sa mong silingan, no? Ang imong silingan kaniadto suod kaayo mo. Unya diha pa manghiram sa imong sinina, diha pa manghiram sa imong bahaw or bugas ba og ganang kuan, no? Pag mag-away mo, no? Kay balo na magigadagon sa ilahang plano. So madugay sa madali, diha ra gyud gihapon na padong. So matong tirada ni Inday, no? So manay ang karon gikan sa pagka-unity team, no? Na nagay distrust team. Wala na mosalig bisag usa dinha. Hantod mahuman ning 2028 nga presidency ni Marcos, wala na healing period dinha. Kay ngano man ang samad, no? Grabe na. You can just imagine, ingon si Inday, nangayo na siya pasaylo sa katawhang Pilipino. Nangayo na siya og pasaylo sa KOGC og bisan sa mga Dabawinyo. No? Sa iyang gibuhat kaniadto nga iyang gikampanya si Bongbong Marcos. Labi na gyud sa katong mga lideres dinhi sa syudad nga sa sinugdanan halos dili makadawat sa desisyon ni Inday nga mudagan isip Vice President kang Bongbong. Pero tungod lagi sa dakong respeto o sa wisdom o sa panglantaw, no, sa maong leader, ato ang gigakos. Kay balo ko, no? Og si Inday karon og ganang kon makita niya og ganang kon nagsakit ang ihang dughan kay ngano man. Ang tao nga iyahang giendorso mao pay tao nga maoy nitulisok sa ato karon. Unya miingon pa nga walay violation kay wala man daw naggunit og mga armas, way nisulod nga nagbitbit og armas nga klaro man sa si Torre mismo pagsulod, no? Si General Torre mismo mura og si kuan, no? Murag si Rambo. Napay long arm nga naa sa luyo. O naay short arm nga short arm nga naa sa atubangan. O. Ang iyang giatubang katubagayano nga membro sa KOGC ampo ra gyud og migapon in town ang kana bang katubang. Oh. So manay ato ang sitwasyon karon, no. Mayong gabi or mayong adlaw kang Bamba, Grisha, no. Tan-aw din karon murag asa ni si Bamba? Australia, Canada. So, mayong hapon o mayong gabi ida kang Bamba. No? Matod pa nga pipila ka baga advocacy groups o Commission on Human Rights, suportado ang PNP sa Operation Batok sa kang Pastor Apuli Kibuloy. No? Matod kang Attorney Richard Palpa Latok, ang CHR chairperson, gamisunod lamang sa legal protocols o rule of law ang kapulisan. Susama og baruganan si Palpal Latok sa PNP diin sakto lamang matud pa ang gipang-deploy nga pulis, no. Karon na pud ko nakadungog, no, nga ang Commission on Human Rights chairperson ni align didto sa gobyerno kasagaran pag may inani nga mga kaguliyang o kagubot ang CHR maagi mo identify og unsa to mga violations. Walay violations tawhanong katungod, no? Sabagay, no? Isa ra kabuk inyo gipangita unya sobra 2,000 na katao ang inyohang gi pasulong dinis dakbayan sa Davao. Unya ang mga yano nga mga residente sa dakbayan sa Davao di na halos makabiyahe kay barikadahan na sa pulis ang kalsada. Nya wala human rights violation. Bisag ang PNP, no, ang uban nangatug na in town, way kaon, ang uban gigutom na daw. O, napay isa dito nga niaksyog saka sa atop, natagak pa hinuon. Na-highlight po to sa Facebook. So, unya, ang 20 ka mga KOGC members matod pa pasakahan og patong-patong nga kaso, no?
resisting arrest, disobedience to agents of authority, o BP 880 or Public Assembly Act. Mao ni atubangon sa 20 ka mga membro sa Kingdom of Jesus Christ tungod sa illegal nga panagtapok o walay pagtangtang sa ilang gimuntar nga barikada sa kalsada. No? Unya, kay ang PNP, pagkahuman sila na may nagbarikada, so, asa sila pailan og kaso? Di man po pwede o kinilang mga taga-KOGC members. Kay ang katong mga nadilatar dito, wa man to'y appeal kang Pastor Kibuloy. Igo raman ta to buwang uli. Igo raman ta to og nagbitbit og bugas. Kay para makakaon ang ilahang mga membro sa pamilya, no? So man nag-ingon nato karon og tan-aw nato kuan gani grand scheme. Gipaitom ang dagway sa dakbayan sa Davao. Lakip na nga itong mga opisyal nga mo ay nagrepresentar unta sa ato ang dakbayan. Musugot mo sa dili ang Davao City ang ato ang naong ana Duterte gina. Unya ang Duterte ang naong ana Davao. Meaning to say og hilabtan nimong dakbayan sa Davao, mura ra nimo gihilabtan ang mga Duterte. Og hilabtan nimo ang Duterte, mura og nahilabtan po nimo ang dakbayan sa Davao. Mana nga kung gipinturahan og itom karon ang ato ang dakbayan, halos tanan nga mga national televisions or halos tanan nga mga national issues karon puros nakapunting didto sa pamilyang Duterte. Gikan sa budget hearing, no? Kay gusto gyud lang ipakita nga nangawkaw si Inday og kwartas gobyerno. Bisan gani katong 10 million ilahan na itong gi-highlight. Pero kanang og sila'y mo bisita sa probinsya, bit-bit ang kwartas gobyerno, ipanghatag bisag 15 na lang, kay para lang naay mo entertain, naay mo tapok sa ilaha ng mga tao, ay klaro mo gyud na, no? Suwaye ra gud og dili mo mag-issue og AX, tupad or unsay mga payout og naabay mo tapok, magtindog, mo barog mo dinha. Pero si Digong, padtuan na og isa ka barangay, nga walay AX, oray tupad-tupad, or walay akap-akap o ganang kon. Inigtindog ka na sa kalsada, sigurado ko magtapok ang tao. Or si Mayor, si BP Inday, padtuan na og inyohang lugar, tindog na didto og ganang kon, sigurado ko magtapok ang tao. Kinika sila og moadto sila og di sila magbitbit og pre-list daan, magpalista daan. Mao gani bitaw ng daghan na og nang lista karon dinis dakbayan sa Davao. Kay siguro mga 2 ka semana gikan karon o labi na og makuha sa Kibuloy. Maabot diri si Marcos para i-launch daw ilahang bagong Pilipinas. Usa may kabag-os Pilipinas santod karon ang ato ang problema, ang atong kinaiya, ang atong paglantaw, ang atong ekonomiya, ang pag-antos tao, ang yango-ngo sa tao, wa may kabag-ohan mo gihapon hantod karon. Yung anong niingon nga bag-o. Wala na yung mabag-o sa Pilipinas. Hantod dili mabag-o ang ato ang mga kinaiya. Hantod dili mabag-o ang panglantaw. Sabagay, magsuko, diha gina magsuka diha mismo sa pagpili sa atong mga opisyal. Manang manag-iingon nato, gusto nato bag-ohon ang sistema sa ato ang politika, dapat sugdan nato sa ato ang kaugalingon. Pili tag katong mga maayo nga mga leader. Katong mga leader nga bisag dili kwartahan, kabos, pero naay panglantaw para sa tao. Pero di na magud mahitabo karon. Lisod na kada mahitabo sa to ang sitwasyon karon. Unless og kabubuto na siguro sa atong labaw nga makagahom, no? Katubitang panahon sa pandemic, no? Katong gipangbuhat ni Presidente Digong og ganang kuan. Di man ta katuo nga mahitabo na, pero nakita gyud nato og unsa ang puwersa sa gobyerno, labi na gyud og mohatag og proteksyon para sa tao. Kinsa may magtuo nga pwede di ta pwedeng makagawas, no? Nga orag halos di na ta kareklamo, no? Unsa kay nahitabo sa to ang nasod og panahon sa pandemya, dili si Digong ang nahimong presidente. So, daghan, no? Manang kanhing pulis
giduot si PRRD sa pagpatay sa tulo ka Chinese drug lord sa Dapicol. So manay gingon ako tanan nga mga negative karon gisintro na gipunting na sa dakbayan sa Davao. So iskema gyud eh. Bulabugon ang atong dakbayan, bulabugon ang atong mga katawhan. Kay para sila na pod no till kingdom come. Ilahan na pod no. Wa nagihuman. Kay mama na ilahang gipreparahan. Kay ngano man insecure sila nga bisan pa sila ang naa dinha naglingkod karon ang ginapangita sa mga tao no ang ginapangita sa tao si PRRD no? Pwede naman na nato pwede pang ibalik sa digong ang tao ug natiguang na magot no luoy na pug kayo luya na ba gikulata na sa panahon ug paningkamot para sa to ang mga katawhan unya mao nay ato ang buhaton karon no? Isa ka congressman ingon si Iloilo representative garin naapon issue kaniadto sa Department of Health no. Naapon ni kontrobersiya kaniadto di na nako mahinumduman og ganang kon pero matud pa nga iyahang gisaway no. Ang pagdapig ni Vice President Sara Duterte kang Pastor Apollo Kibuloy na nakatubang og kasong child abuse, sexual abuse ug qualified human trafficking. Kini ang reaksyon ni Garin human gikundina matud pa ni BP Duterte ang mga pulis nga bot lamang dakpon ang wanted nga si Kibuloy sulod sa KOGC compound. Gipalagan sa kongresista nga inay dapigan ni BP Sara ang mga biktima ug giduso ang pagkabot sa hustisya mas gipili matud pa nga hinuon nga dapigan ang naasoy nga pastor. Pero wala man na siya dinhi no. Kana lang for purposes of publications. Mabitaw na nga naay mga pipila ka baga individuals karon kay baluta ka naay plano pod nga modagag senador or sa may plano sa ilang kinabuhi no may naga-initiate nga mo file og impeachment para kang BP Sara no so og tan-aw nato karon ang pamilya no? Kung sa kuan pa grabe nang nihakhakay grabe nang tinigbasay ba no? So mao na ilahang gibuhat karon mao ni ato ang premyo sa ato ang pagsinggit-singgit kaniadto nga BBM no sayang lang to ganang kuan nga narabaw ta to sila katong sayaw nga kuan katong Papa Abdul no? Si Sara og si BBM og ganang kuan no? Nya napa to sila mga kuan sa Facebook no? Nga mura sila og mga kanang mga sana love team. So, di gyud pwede ang kanang kuan love team. Mahuman ta gyud gihapon. Kita mo to sa Facebook kaniadto, no? Love team tirada ba? O ganang kuan, no? Mga tinan-awan ni Inday, tinan-awan ni Marcos o ganang kuan, no? Patay di lang ni presidente siguro si Marcos ug tapan ni silang Inday basi og na wingig na ni ba? O ganang kuan. O di na pag yun magpaduol siguro kang Sara karon. Labi na ugway mga bodyguards, no? Istorya naman si Inday sa iyahang kahiubos. Sa iyahang mga pagmahay, no? So naay baga istorya nga matud pa nga ang ginabuhat pod sa PNP karon ang anadagog nako actually ingon si kuan Attorney Torion, no? May po nga abogado, actually ko kanang bar top notcher ni Ateneo graduate. Ingon siya nga kana bang actually nanag yung mga istorya niingon ba nga basi ginabuhat sa mga pulis diya karon nag-treasure hunting sila kay namangag man daw, no? Gipangbangagan lagi tong mga underground didto. Unya na yung mga istorya nga basi og nagipagtaguan nga gold diya sa Kibuloy. Basig mao na ilahang gipangita kay gusto nila kwaon. Manang ingon si pastor, ingon si Attorney Torion nga nagdamgo daw siya nga basi og naay suguon nga pabutangan og gold bars didto. Unya i-declare pagkahuman mamahimong rason o legal grounds para sa PNP nga dili mohawa didto sa compound sa KOGC.
So, manang giklaro karon sa Police Regional Office 11 nga wala sila nag-apas sa bisan unsang kabtangan nga anaa sa KOGC compound. No? Apan matod pa tumong lamang nila nga madakpan si Pastor Kibuloy og mga kaubanang akusado niini. No? Kinihuman nga usa ka high sensitivity metal detector ang gigamit sa kapulisan aron ma-detect sumala pa ang secret bunker o tunnel nga posibleng gitaguan ni Kibuloy. No? Dugang pa ni Dilare nga bisan unsa man ang gamiton sa kapulisan nga mga ekipo dili sumala pa kini-issue tungod kay tumong lamang niini mao ang pagsikop. Mao ang pagsikop sa nasoy nga pastor. No? Unya ilahang gimakak no ang drilling operation sa katedral sa KOGC. Sa exclusibeng pakiginabi ang tigpababa sa Piero 11 giklaro nini nga walay gibakbak, gitiltil o gijackhammer sa sulod sa katedral. O kung may tabo man galing kini anda matod pa silang muhatag og compensation in a proper process no. Hangtod karon nga panahon na wala pay mahatag nga timeline ang kapulisan no. So nagyapon sila da sud. Kana istorya na ko tong isa ka kuan ingon man nga nagyapon daw sa sud no. Kap maayong gabi ang KOGC daghan subdivision mga kabalayan sayano nga mga Pilipino. Ang pangutan-a kanusa kaya mahuman ang hulga sa kagubot ani dapita. Ang mga pulis fully loaded, basin simbako. Dili maayo ang tuyo ang hulga, dili maundang mintras na diha ang mga pulis. Tinuod lang, no? Isa pa duol kayo sa Davao International Airport unsa ba ni klaro kayong daghan silang violation. Dili na maihap. Dili lang subdivision, no? Daghan og mga restaurant na. Oh. Nya ingon pa sila naaday ko andiya kanang naay mga hotel. Zero na siguro mga hotel diya karon kay mahadlok pod. So na-discarril. Grabe gyud ang kuan ba? Grabe ang kana bang unsa na nahimong perwisyo. Unya pagkahuman ambot ug unsay kanang ko ano basi og ni-focus lang ta didto kang Pastor Kibuloy kay para makaikya si Alice Go. May pa si Alice Go karon. Naara ba toy sa Facebook nga gipakita nga si Alice Go nisungay kang Pastor Kibuloy niya naglupad-lupad silang tuwa. So ambot ning ato ang nasod karon ay. Nalimta na ang kagutom. Nalimta na ang kalisod sa tuang mga katawhan karon. Ang ilahang tambal anak kana na lang ilahang mga ayuda-ayuda. Oh. So pero ingon si Regional Director Tory 100% sure nga madakpan si Kibuloy. Heartbeat consistent nga na-detect. No? Nunot sa pipila ka adlaw nga pagpangita sa kapulisan kang Pastor Apollo Kibuloy og sa upat ini ka mga kaubanan gisulod sa KOGC compound, 100% gihapon ang kumpiyansa ni PRO 11 Regional Director Police Brigadier General Nicholas Tory III nga sa hingpit madakpan gihapon ang pastor. No? So manang nagin sila siguro gihuptan no. Ug unsa ba? Kay sigurado ko og ginaghuman aning operation og wala si pastor og ganang kuan. Sibat man siguro ni story diretso. Relieve man pod siguro ni sa iyahang posisyon. Orog madakpan niya si Pastor Kibuloy, hawa pod siguro gihapon ni kay basig ma-promote ni na magini premyo, no? Oh. So, dako yung kaguliyang pero wala na naghatag og kuan si pastor no. Kaniadto bisag gipangita siya og ganun kuan na magyapon siya mga mensahe. Nagyapon siya mga mensahe ba? Para sa iyahang mga kuan, para sa iyahang mga membro. Luoy kay ning mga kuan membro sa KOGC. Grabe ilahang kuan sakripisyo.
So halos tanan nga mga katikaran karon related gyapon sa kang Pastor Kibuloy. Gipasalig sa Pero 11 nga sa mga miyembro sa Kingdom of Jesus Christ nga dili sila angay mabalaka sa operasyon sa kapulisan sanglit wala sila ilang intensyon kundi ang pagdakop lamang kang pastor. Tao sab sumala pang gigukod sa warrant of arrest og dili ang kabtangan, kwarta ug uban pang mga butanga naa sa sulod. So nanay mga counter nga mga kuan ba kanang mga istorya, no? Sa laing bahin wala gyapon plano ang Philippine National Police nga hunungon ang pagpangita kang Pastor Kibuloy. Sa isinta ka mga individual ang konfirmadong injured sa nagkapadayong operation sa KOGC. Ihap sa PNP unit nagpabiling anaa sa 2,000. So halos tanan, no? Ang katapusan na lang ni. Kay basi og mapuno na ta og istorya ni Kibuloy ani nya si Kibuloy naminaw sa ato naraday skilid, no? Kaya mo kita masayod asa si Kibuloy karon. Og asa man si pastor karon, no? Basig naminaw si pastor. May na lang pastor og ikay maka sulbad sa among kalisod. Og ako'y imuhang istoryahan og asa ka pastor kay murag daghan na magyud nigukod sa imo. Unya og kanang imuhang 10 million nga premyo og mahatag na sa ako ipatukod ko na og building diri sa Lasang, no? Under your name. Kay og dili tugod nimo, no? Di man ko matagaan og premyo. Ihurot ko na. Sabi ato ang project og natay 10 million. Oh. Basig na minaw sa pastor karon, pastor wala og apiki na magyong panahon karon basi og di na ta matagaan og project ani. Ako na lang istoryahe og asa ka. Kaya ako'y mo report unya ang kanang 10 million nga imuhang o kanabang premyo para sa pagbutyag og asa imuhang location. Ipatukod ko na og building. Ipangalan ako gihapon sa imo. Kaya dili tingod sa imo, di man ko matagaan og 10 million. No? Di lang po siguro ako ingnon nga para sa kabos. No? Kay og para sa kabos, basig para ra na sa ako, kay kabos man pugo. No? So, mano na'y tirada din na. So, abi ba nato atong niagi nga nanay TPO mahunong na. Pero okay po si Tori, no? Napod siya iyahang kaugalingong interpretation sa katong temporary protection order. Kay matod pa ang naasoy nga temporary protection order, dili to instruction sa korte nga paundangon sila kundi tanggalon lang ang barikada, no? Tanggalon lang ang barikada. So padayon gyapon ang ilang operation. Unya na supplemental karon wa gyapon sila magkasinabot. So na nga nagduso ang Kingdom of Jesus Christ og motion sa Davao Court nga mag-issue og show cause order batok kang DILG Secretary Binhor Abalos og sa PNP represented by Chief Romel Marbil ug pang government officials. Kinisubay gyapon sa lakang sa KOGC sa padayong operation sa kapulisan. Kaya siyempre ang gusto sa grupo sa KOGC, undangon na ang PNP operation. Pinagay ng temporary protection order. No? Pero di sila undang eh. Sugala na lang daw nila, kaya tanaw nila hapit na. In fact, mura og isa ka report, murag isa ka station to nakita na ko kaganina, na sila illustration. Murag naa nagay specific nung area or kanabang location kung asa nagbarog si pastor. So, hapit na daw makuha nila si pastor. Basig, mao na pangagpas pod sa PNP. So, mao na nahimo nga sitwasyon karon nga mura siya og telenovela ba, no? Kabuhatan og istorya, kabuhatan og kanabang pelikula, no? Kabuhatan og pelikula. Exciting kayo. Kaya lang, mahal na. Ang nahimong sentro karon, ang dakbayan sa Davao.
Grabe gyud ang ilahang pagpakaulaw. Grabe ang ilahang pagguba no sa ato ang dakbayan. O bisan ang mga tawo nga nagrepresentar sa ato ang syudad. No? Sobra pa ni Marciano. No? Gigukod, gigubot ang ato ang dakbayan, gi-crucify ang ato ang mga representante, no? Gikan sa anak, gikan sa amahan. No? So, sa pa itong maistorya, ana. Pero ingon si Baste, panapanahon naman na. No? Manginabuhi lang tang maningkamot tag ato karon. No? Ningkamot ta og ato maka serbisyo ta sa tao, mapasabot na to ug unsay ato ang tinudanay nga sitwasyon. Kay agato ang kinabuhi dili man undag bisan pag madakpan sa Pastor Kibuloy, padayon gyapon ang kalisod o kakulang sa programa aron pag-address na sa mga problema nga giatubang sa ato ang komunidad. Og madakpan si Pastor Kibuloy, mao na accomplishment ni Marcos. Ang presidente nga mao'y nagpadakop kang Pastor Kibuloy, no? Bahala na siya manubag ana. Og madakpan niya si Pastor Kibuloy, ug ano sigurado ko nga si Marcos di na gyud malangit. Okay, anak si Ginoo imong gilabtan og ganang kuan. Wa gani muna madakpi ng mga unsa may kuan sa kuan karon, no? Nga panahon na unta karon nga pandakpon kanang mga nagpadato o kanang mga nag-abuso sa ilang posisyon diya sa Bureau of Immigration. Sukad pagyud kani adto ang Bureau of Immigration gideklara gyud na nga one of the most corrupt agency. Unya na-highlight na po na karon panahon ni Go. Nakaikya si Go. Unya simple lang declaration. Ingon lang si Marcos nga heads will roll, no? Sabot matud pa nga naay ulo kuno nga mo dagandagan. Sabot ana nga naay ipanis, no? Naay patubagon, no? Pero hantod kanus apa. So basta importante da padayon lang ta nga magbinantayon sa ato ang sitwasyon. Para mawala pod ang kaguliyang dili mabalaka ang mga tao. Dito lang ta sa katong mga legitimate na to nga mga sources. Kaya sahay ra ba daghan kay manggawas nga mga kuan ba, no? Manggawas nga mga report unya kana unconfirmed reports. Makahatag og kaguliyang kabalaka sa ato ang mga residente. Pero atong kanina naingon nga bombahan daw. Naay mga ginikanan na ako nawag. No? Kay siguro na sila yung mga anak nga urag naara pod sa palibot. Manghiram og sakyanan kay ipakuha daw niya ang iyahang mga bata nga naa daw didto nagboard na sa kanang kuan. Ingko relax lang kay dili man na ingon nga kuan kumpirmado, no? Sa laing bahin, congratulations dahil sa no, taga Bunawan District Health sa ilahang malampuson nga bakuna champion nga gipagayon kaganina, no? Wala kong makatambong, pasensya na mo ganang kay glain akong tiyan. Kaon magugko og kuan, kaon kog nangka. Nangka og marang ba. Tiga ako sige magdaguok akong tiyan og ganang kuan. Lisod man pod og mo. Kay ningon ra bang ta to si Janet nga ako day opening remarks or kanang welcome address. Basta maglain na to ang tiyan, di man ta komportable, no? Likay na lang ko, no? Karon lang ko digawas nga medyo maayo na pod ang ako ang sitwasyon. So, kabahin atong report, no? Kagahapon, katong usa ka dalagita nga nagpuyo sa may purok 5 Kabidyanan, Nabunturan, Davao del Norte. Si Juliet Kiambao, no, namatay. Nabilin sa ilahang balay unya pag abot sila mga pamilya mura og daghan og samad dinungga kanang tinigbasan. Naapoy reported naara po dito sa ilang lugar nga matod pa
napalgan nga wa nay kinabuhi urang naghikog ata ni, no. Gituo ang person of interest sa butal nga kamatayon sa naasoy nga 14 anyos nga dalagita. So padayon gyapon ang gipahigayon karon nga investigation. So kay para mas maklaro og unsa ang lingtunganay or unsa bay sakto nga facts, no, kabahin sa naasoy nga pangitabo. Usa ka minuto nang milapas gikan sa alas 7. Kumusta? Kumusta ang inyong mga panihapon? Unsa bay mga maayo o lami nga mga tirada karon sa panihapon kay medyo bugna-bugna ra ba ang panahon? Unya agato ang mga ginikanan, no? Basig ang ato ang mga kabataan wala pa sud sa inyong mga panimalay, no? I-contact na ninyo og asa ilahang location karon, no? Daghan na bata usahay maka-post dili mga wala, mga bata, no? Bisag kinsa nalay ubanan, no? So mas maayo magina matag karon og unya, inyo hagyong monitoron. Wala mo siya klase karon wala city na, so unsay walay rason labi nag high school inyo mga anak, walay rason nga wa pa sila sulod sa inyohang panimalay. Ug moingon nga nag-research kauban ang barkada, no? I-check ninyo og kinsa ilahang mga kauban. Gentle reminder lang na. Unya gentle reminder gihapon nga padayon gihapon nga nagataas ang kaso karon sa Linggi. So, agato ang contribution individually or matag pamilya, i-check ninyo ang inyong palibot kay basig naay mga containers din na na-stack ang inyong tubig unya maitlugan sa inyong manok, sa mga lamok. So, inyuhan na nang ipangyabo. Kanang inyong mga botilya sa Coke, no? Kanang inyong botilya sa Red Horse nga paguman yung inom dili niyo iuli. Og asa mo nag-inom, dito lang ninyo isandig, kilid bulak. Wa mo kahibalo nga nag-ulan, pag-ulan, nagtapok ang lamok, nangitlog ang lamok dito sa Red Horse. Unya, may unta og katong mga nag-inom sa Red Horse, may paakon sa lamok. Ang problema, katong wa makatilaw sa Red Horse, mapag paakon sa lamok. No? So, dakong dimalas. So, pangyabaan ninyo na, inyo ang mga containers din na. Laing medical update, matod pa nga ang first lung cancer vaccine, no? Sa tibok kalibutan, matod pa gisugdan, no? Ang ilahang human trial. No? Usa ka 67 anyos nga pasyente sa University College of London Hospital ang una nga naka-receive og lung cancer vaccine. Kining naasoy nga vaccine, German Biotech, gikan ni sa BioNTech developed mRNA, no? Based inoculations called BNT116. Matod pa ang vaccine, mo-activate ni sa immune system, no? Aron i-recognize ang cancer og kanabang ihapong kontrahon. No? Unya, ang immune system can recognize and fight lung cancer cells, enhance responses, so paron i-reduce ang toxicity para mamahimong safe ang ipahigayon nga chemotherapy. Ang 67 anyos, mao si Janos Rais, isa sa baga 130 kabaga nakadawat og vaccine sa initial trial, no? Mani sinugdanan, no? Or mani sinugdanan sa 34 kabaga research sites, sa 7 kabaga nasod, unom ni ini matod pa naa sa United Kingdom. So para at least mamahimo nga mas kanabang epektibo ang kumbate karon batok sa lung cancer, no? So sari-sari naman gyud nga kuan, sakit. So mas may nga padayon ang research do nga ipahigayon para mas mo increase pa ang ginatawag nga kuan, kana bang pagkaayo, no? Sa mga kung kinsa may nataptan sa naasoy nga sakit. So kana na lang siguro, no? Kay para makagawas punta ning ato ang opisina ngit-ngit na, no? So
padayon lang ta sa pagmonitor no sa ato ang palibot no manginaot ta nga bisan man og inani ang nahitabo karon it would still end well no. Taliwala sa mga tawhanon nga mga gahom no. Naman atong labaw nga makagahom naglantaw. Sayod ta nga di man pud ta niya pasagdan no. So ang importante din nga dili lang ta kaayo mag-overthink no? Kay man ay makahatag sa ato og kanabang anxiety or stress no? So ang importante kay balo pud ta mag-relax no. Ingon siya nga naay 5 ka type no nga pag-relax. Naay ginatawag nga mental rest no. So paunda nga pod ang imuhang kaugalingon sa sige gunahuna no. Try to meditate no. Try to meditate o mag-exercise. Kaya usahay manggod naay paglabi na og naatay problema ang atubangon, sige ta guna-una og solusyon. Maabta na lang og tibok adlaw, tibok semana, wa magyapon kay solusyon nga nahuna-huna. Ag nahitabo ay no, nasakit na hinuong ka. No? Unya, pagkahuman, pag masulbad ni mga problema, mayingon ka, uy, maro mo din yung solusyon. No? So, part lang na sa tuwang trial. No? Naputay ginatawag nga physical rest. No? Papapahawaya ang imuhang lawas, matulog ka og maayo, no? Exercise, og mag-relax. Napoy ginatawag nga emotional rest. Mas maayo nga mahimo kang matinud-anon sa imuhang gibati. No? Og gikapoy ka, nga ayaw lang sa, no? Or og di nimo gusto ingon nimo nga ayaw. Sige kag hatag og pabor unya pagkahuman ay sakit day sa imuhang dugan. Kay dili ka gusto nga mamahimong negatibo ang panglantaw sa tao sa imo, no? Kay balo ka mo sit no sa imuhang limit. Unya social rest, no? Recharge alone or with close friends. Avoid large gatherings. No? Pwede pug ka nga nabinaog sige lang kakatubang daghang tao unang kuan. Katag ikaw ra isa, no? O kung kinsay close nimo adto ka sa tubangan tos dagat mo na ginatira mo na tirada ni atong kita na ko sa kita na ko yung post permanente. Kuan ra ba kayo kana bang usa na meaningful kayo iyahang mga declarations, no? Unya matubang tos dagat. Unya tan-awon nimong dagat o ganang kuan, linaw kayo, layo kayo, minto si layo kayo ang panglantaw o ganang kuan. Alone, mapo din akong buhaton day. Tirada usahay ganang. Mapo nang tirada ni atong o ganang kuan. Sikag tan-aw sa kana bang urag di na maabot sa imuhang panglantaw, no? Tanaw ang post ni Secretary Atong karong adlaw. O katapang bilabayng adlaw, sila katubang sa dagat o ganang kuan. Ang problema dag basig na isyukoy mo kalit na gawas. Next, spiritual rest. No? Find meaning. Practice mindfulness or spend time in nature. No? So, matod pa, naipanultihon nga kana bang undangon nimo, no? Pag-check kung anong ang sagbot sa uban, no? Mas green kaysa sa imo, no? Mas maayo nga mag-stay ka focus on watering yours, no? You'll find true peace when your mind, your own business, and you focus on your own growth. So, sabot ana nga ayaw panghilabot, no, sa katikaran sa uban. Mas maayo mo focus ka sa imuhang kagalingon kay og sige ka og komento o unsa nakita nimo nga negatibo sa uban, unya wa day ka kakita sa imong kagalingong negatibo, no? Himuon lang nimong miserable ang imuhang kinabuhi. So kana na lang 10 minutos milapas gikan sa Alas City. Daghan kang salamat, no, sa tanan nato kabaga kaubanan, kabaga barangay officials, mga barangay captains, barangay kagawad, tanan kabaga nagasilbi diya mismo sa nagkadiyang barangay dinis Dakbayan sa Davao, labi na sa Distrito 2. Diri sa may areas Pakibato, sa Bunawan,
Buhangin District ug sa Agdao, no. Og ginguman sa ato ang mga city officials, may gabi kang former President Rodrigo Roa Duterte, ato ang kasamtangang Vice Presidente, no, Vice President Inday Sara Duterte, si Mayor Baste, no, si Vice Mayor Melchor Kitain Jr., no, kang Congressman Pulong, no, Duterte. O gingon man ang ato ang kugihan, no, o good provider nga kongresista sa 2nd District, no, si Congressman Vincent Garcia, apil si former Congresswoman Maylene Garcia Albano. Agato ang mga city councilors, no, si Councilor Habi Campos III, si Councilor Hostol, Chichi Hostol Bagilod, Councilor Bungguyan, murag kaganina naghatag ata og lugaw, no, during sa opening para sa kapistahan sa Birhen Kasilak, no. Si Councilor Dante Apostol, o gingon man si former Barangay Captain Dusi Apostol, si Councilor Mahipos, murag naatay pahigayon nga legal ba to? Legal services. Si Councilor Junar Dayap, Councilor Marisa Abilia, o gingon man si Councilor Alrayan Alejandre. O gato ang Liga President, no, si Councilor January Duterte. Atong mga kabanan sa konseho, ato ang mga barangay functionaries, kinigihapon yung bata-bata sa kanginan, Kapitan Alan Simuag, temporaryong manamilit kanyog mingon, ng panagiusa sa tanang hutong sa katilingban, may tunusbawan sa nasudnong demokrasya. Daghang salamat, may gabi kanyang tanan. Tara na sabay sa barangay lasang diri malinaw nang among kahimtang. Napay kapitan nga grabe ka kugihan. Napay kapitan nga grabe ka kugihan. Tara na sabay sa barangay lasang diri